Mga katambay, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, mga kabayan. Umpisa na po natin. Komentuhan po natin, mga tambay. Ito pong pahayag ni Atty. Kapman po, mga tambay. Tungkol po sa sinasabi niya pong hindi batayan. Hindi po batayan na may EJK. Itong sinasabi pong extrajudicial killing ay hindi po batayan ang mga salita. Ang mga salita ni dating Pangulong Duterte ay hindi ito batayan. Pero ang media po kasi, ayon po kay Atty. Kapman, ang media at syempre po ang grupo ng makakaliwa, ganyan po silang mag-brainwash o sinasabi po mag-twist at kung paano nila pasamain ang Pangulong Duterte o ang dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin ang pahayag ni Atty. Kapman po, mga tambay. Dito po sa kanyang sinasabing hindi batayan ang mga salita ng ating dating Pangulo. The speeches which have been selectively chosen, people can choose speeches which suit their purposes. Sadyang pinili ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para palabasin na may pulisiya ng extrajudicial killing ang dating administrasyon. Ayon kay Atty. Nicholas Kaufman, ito ang hindi naintindihan sa paraan ng pagsasalita ng dating Pangulo. Dagdag pa nito, ang mga sinabi ng dating presidente ay hindi patunay o batayan na may pulisiya ng extrajudicial killing na ipinatupad ang nakaraang administrasyon. Anya, likas na sa dating chief executive na gumagamit ng mga makukulay na mga pananalita. But the former president made plenty of speeches which don't necessarily support a policy of extrajudicial killing. They don't. He was a person who wasn't shy of using, can we put it, colourful language. But he's probably one of the most popular politicians the Philippines has ever had. And there's a reason for that. Sa mga nakaraang talumpati ng dating Pangulo ay derechahan niyang sinabi na mamamatay ang mga drug addict kapag sinira nila ang kinabukasan lalo na ng mga kabataan. Pati mga opisyal ng pamahalaan ay hindi rin nakaligtas. Nang tanungin sa Atty. Kaufman kung talaga bang sinadya ng media na gumawa ng mga peking balita o impormasyon upang lalong madiin ang dating Pangulo, sagot nito, I think we'll save those comments for court. Okay? All right. Samantala, ayon naman sa human rights lawyer na si Atty. Cristina Conti, hindi guni-guni o gawa-gawa ang mga sinabi ng dating presidente. Kaya ito anya ang naging batayan o ebidensya ng prosekusyon ng ICC hinggil sa kinakaharap nitong kaso. Dagdag pa ni Atty. Conti na huwag sanang madadala o mahuhulog ang publiko sa anyay disinformation o historical revisionism patungkol sa war on drugs. Dantiamento, UNTV. Katarantaduhan po yun, kagaguhan po yun, sinasabi ni Atty. Conti, mga tambay. Kagaguhan po yun, kabobohan ng isang abogado na tinatawag po si Atty. Conti. Di umano. Yan po'y abogado po yan ng masasamang tao umano. Mga kabayan, nasaan po yung extrajudicial killing ng NPA, ng mga kaliwang grupo? Nasaan po yung sinasabing EJK ng sa panahon po ni Gloria? Nasaan po ang EJK sa panahon po ni Pinoy na kulang 100,000 po ang natsugi? At nasaan po ang EJK na hinahabol po ni Atty. Conti sa panahon po ng martial law ng matandang Marcos Sr.? Sige nga, nasaan ka dyan? Nasaan ang posisyon mo dyan, Atty. Conti? Kung hindi ka ba naman gago at bobo at nagpapakatanga umano dahil nasa kabilang panig ka na wala ka sa kapayapaan at ayaw mong protektahan umano ang matitinong Pilipino. Choice nila yun eh. Diba? Ang dating Pangulong Duterte, totoo po yun, sinasabi ni Atty. Nicholas Kapman. Ang masasamang tao, ang mga kriminal, ang mga drug addict, ito pong gumagamit ng pulburon, mga komunista, mga makakaliwang grupo, hindi po yan makukuha sa mabuting usapan. Hindi po yan makukuha sa bait-baitang salita. Di po ba? Dahil po yan, iba na po ang pananaw sa buhay niyan. Lalo-lalo na po yung makakaliwa. Kaya mo bang pagbaguhin ang makakaliwa? Unang-una, iba paniniwala niyan. Nakita nyo po? At ganun din po ba ang mga kriminal na basta-basta magbabago lang sa salitang mabuting salita? Magbago na kayo. Matakot kayo. Baka kayo mapahamak. Ganun po ba? Ang dating Pangulong Duterte, ibinabagay niya lang yung salita niya. Hindi porkit sinabi niya na mamamatay kayo, papatayin kayo.
Hindi po ba? Yun ay may pagbabanta, may pananakot dahil itong mga tao na ito na gumagawa ng masama sa ating bansa ay hindi na po ito makukuha sa mabuting usapan dahil mga lulong na ito sa kasamaan. Lulong! Di po ba? Talagang nagpakasama na po sila. Di po ba? Kahit karamihan po dyan. Di po ba? Kahit po sila'y makulong. Di po ba? Pag nakalabas yan, gumagawa pa rin sila ng krimen at kasamaan umano. Yang mga tao na yan. Dahil nga po ayaw na nila magbago. Kaya nga dumami ang krimen sa ating bansa. Di po ba? Napakaraming natsugi nung mga panahon nila na hindi Pangulo ang dating Pangulong Duterte. Nung panahon po nila, lalo-lalo po nung matandang Marcos, di po ba? Napakaraming natsugi sa martial law. Nung panahon po ni Gloria na mahigit 90,000 ang natsugi. Nung panahon ni Pinoy, mahigit 80,000 ang natsugi. Samantalang sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ay wala pang 6,000 ang record ng kapulisan. Dito sa mga natsugi at karamihan pa, ay natsugi pa ng mga narco-politics. Lalo-lalo po umano yung mga nagamit ng mga kapulisan na ginawa po nilang hanap buhay ang pulburon. Hindi po ba? At nahandyan po rin yung sinama nila na natsugi na mga makakaliwang grupo. Hindi po ba? At sinugi ng mga kriminal ay pinagsama-sama na po nila. Pati yata yung natsugi sa COVID-19 ay isinama na rin po yata ng makakaliwang grupo at media para dumami ang sinasabing mahigit 30,000 na natsugi. Hindi po ba katangahan at kabobohan yan? Kaya nga yung sinasabi ni Atty. Kaufman, naging bahagi po ng napakalaking paninira para po sabihin na napakasamang presidente ang dating Pangulong Duterte ay nagamit ang media. Ang media umano raw po ay number 1 kasama sa nagpapabagsak at naninira sa dating Pangulong Duterte. Totoo po ba yan mga kabayan? Ang media natin ngayon sa panahon po, lalo-lalo sa panahon ni dating Pangulong Duterte, nakakita po ba sila ng kabutihan na ginawa ng dating Pangulong Duterte sa katulad nating matitinong tao? Ang ating mga anak ay naprotektahan at nailayo sa bisyo ng pulburon? Di po ba nagkaroon tayo ng kapayapaan, lalo-lalo sa mga makakaliwang grupo, sa mga terorismo, di ba? Sa mga terorista? Hindi po ba nailayo tayo? At hindi po tayo natakot. Sila ang natakot. Natakot sila sa gobyerno. Dahil po may gobyerno na pinagtutuunan po na tayo po iprotektahan. Hindi po katulad sa panahon ngayon. Meron po ba tayong proteksyon ngayon sa gobyerno? Na lumalala po ngayon sa panahon ngayon. Pati ang makakaliwang grupo, lumalakas na naman sila. Hindi po ba? Pati po ang krimen at ang mga pulburon gumagamit. Laganap na naman. At ano po ang asahan natin sa media kung mismo yung sinasabi ni Atty. Kaufman ay totoo? Di po ba? Kaya nga yung sinasabi po ni Atty. Kaufman, walang batayan yan. Yang EJK na yan, trabaho ng isang pangulo na protektahan mo. At syempre, takutin mo. Takutin mo ang mga masasamang tao na nagbibigay ng malaking problema sa mga Pilipinong matitino na katulad natin. Di po ba? Kaya yung sinasabi po dito, lalong-lalo ni Atty. Conti Cuno, na ito po'y sumusuporta yata sa kaliwa ito. At ito po yata ay para yata ito sa mga masasamang tao na ayaw magbagong buhay at ayaw pasukin ang mabuting pamumuhay at talagang nagpakasama na sila. At lalong-lalo na yung makakaliwa, mga kabayan. Yan yata ang gustong mangyari itong abogado na ito. Na ang ating bansa ay mas marami ang mga demonyo at masasamang tao sa ating bansa kaysa sa mga mabubuti. Lalo-lalo na yung hindi tumatangkilik sa bisyo ng pulburon. Hindi po ba? Yan yata gusto ng media. Yan din yata ang gusto ng makakaliwang abogado na ito umano. Na mas dumami ang mga kriminal at masasamang tao at makakaliwang grupo sa ating bansa kisa sa mabubuting mamamayan, mga kababayan. Yan yata gusto niyan. At gusto yata niya abogado na yan, ang presidente ng bansa ay katulad niya rin bugok, umano, na mas sinusuporta ng masasamang tao at nagpapakademonyo sa ating bansa. Hindi po ba? Yan yata gusto niyan na ang ating bansa ay maging komunista, na katulad nila, umano. Hindi po ba? Kaya dito po sa sinasabi nila, pinagtutulong-tulungan talaga nila na pabagsakin ang popularidad at ang napakagandang nagawa ni dating Pangulong Duterte sa ating bansa.
Dahil never po itong nakitang maganda na naprotektahan ang milyon-milyong Pilipino, daang milyong Pilipino sa ating bansa sa ginawa pong protekta at syempre pagsugpo sa mga gumagamit ng illegal na pulburon. Hindi po ba? Kaya dito po sa mga tambay, number 1, hindi naman po lahat ng media. Pero yung mga nasagasaan, grabe pong manira yan. Talagang pinasama po nila ng pinasama. At kung may katotohanan naman po yan, bakit never po sila nagsampa ng kaso sa Pilipinas? Kung may katotohanan yan, yung sinasabi nila EJK na yan. Sige nga, diyan ka magtataka. Samantalang kakampi nila yata ngayon ng gobyerno. At mismong gobyerno pa ang nagpakidnap, umano, sa dating Pangulong Duterte na sila mismo ang nagkakaso ngayon. Itong grupo na makakaliwa, kasama sila Trillanes at De Lima, umano. Di ba sila? Tapos sasabihin nila, hindi makakuha ng due process o ng tamang batas at ng katarungan sa bansang Pilipinas. Ang mga biktima na sinasabi nila, katarantaduhan yan. Kabobohan yan, mga kababayan. Kakampi na nga nila ngayon ng gobyerno, umano. Di po ba? Nagkakaroon na nga ng sabwatan para sa pagpapabagsak ng mga Duterte. Niluloko na lang po nila, mga katarantaduhan mga sarili nila. Di ba? Mapapaniwala mo, makakakampi kayo ngayon na hindi man lang ninyo kinasuhan sa Pilipinas, na napakarami na sinasabi nyong nilabag na batas, lalo-lalo ang EJK. Kabobohan yan! Magkakakampi kayo, magkakasabot kayo, umano. Hindi nyo man lang kinasuhan sa Pilipinas at dyan man lang nilitis. Palibasa, lahat ng ibinibintang nyo ay hindi totoo. Hindi po ba? Walang katotohanan. Dahil pinurotektahan lang ng isang matinong Pangulo ang napakaraming Pilipino na hindi malulong at hindi matsugi ng mga tao na ito at lalo-lalo hindi magahasa ng mga tarantado na nagpakademonyo, lalo-lalo sa bisyo ng pulburon. Hindi po ba? Kaya katarantaduhan yan. Malabong-malabo yan, mga kabayan. Huwag na huwag po tayong maniniwala sa mga ganyang klaseng abogado. Na katulad po niyan ni Conti, mahirap paniwalaan yan. Walang kabutihan yan. Walang kabutihang maibibigay po sa atin yan. Yung pagka ganyang klaseng abogado, umano, ang magbibigay sa atin ng pahayag, mas pinuprotektahan niya masasamang tao na kumikitil ng buhay sa atin. Dahil pinuprotektahan niya yung masasamang tao ngayon na nagbigay ng problema sa ating bansa, sa atin, at yung seguridad natin, nanganib ng napakatagal na panahon sa kanila, nung merong presidenteng matino na mas kailangan ang magkaroon ng proteksyon ay matitino, hindi yung mga masasamang tao. Pero itong mga tao na ito, katulad na abogado na ito, mas pinoprotektahan niya ang masasamang tao na nagbigay ng napakaraming taon, dekada na, nagbigay ng problema sa ating bansa, lalo-lalo ang makakaliwa na sinusuportahan yata ng tao na yan, mga kababayan. May panahon naman po sa mga tao na yan Lalo-lalo po yung mga media na yan na sinasabi nagagamit sa masama. Mga kababayan, na ayaw magkaroon ng kapayapaan, katahimikan ng ating bansa, lalo-lalo po sa mga masasamang tao na nagpapakademonyo na sa ating bansa. May panahon naman po yan, lalo-lalo po yung abogado na yan, mga kababayan. Ibang klase po yung abogado na yan. Iba po ang pinoproteksyonan yan. Kasama po yan yung grupo nila Trillanes at De Lima, Hontiveros umano. Ibang klase po ang mga sinusuportahan yan. Hindi po yan para sa katahimikan at kapayapaan, at lalo-lalo hindi po yan sumusuporta na sugpuin ang krimen, terorista, pulburon. Hindi nila sinusuportahan yan. Mukhang gusto po nilang paramihin ang masasama at nagpapakademonyong mga Pilipino sa ating bansa. Hindi kaya? Kaya 100% po, mga tambay, naniniwala po ako sa sinasabi po ni Atty. Kaufman na hindi batayan ang ginawang salita o pananalita ni dating Pangulong Duterte para sabihin mo na siya ay kumitil ng napakaraming buhay. Mga kabayan, katarantaduhan yan. Mas maraming kinitil ang martial law. Mas maraming kinitil sa panahon ni dating Pangulong Arroyo. Mas maraming nakitil sa panahon ni Pangulong Aquino Jr. Sa panahon ni De Lima. Diyan po ang napakaraming kinitil. At mas maraming kinitil din ang makakaliwang grupo na NPA. Hindi po ba?
mga kababayan. Grabe itong mga katarantaduhan na ito. Kasama yata umano ang mga media umano. Grabe po sila. Mas dinidikdik nila na napakaraming natsugi sa panahon ni dating Pangulong Duterte, pero never nilang mine-mention man lang ang natsugi nung martial law, natsugi sa panahon ni Gloria, natsugi sa panahon ni Pinoy, at natsugi sa mga pinatay at sinugi ng mga makakaliwang grupo na NPA. Wala po silang say dyan. Tahimik! Puro sa Duterte lamang, mga kabayan. Dapat itong mga tao na ito, sila dapat ang nililitis sa ICC dahil sila talaga ang merong kaso at may ginawa na EJK. Hindi po ang dating Pangulong Duterte. Kasi sa panahon po nila, puro karamihan po, majority po ay matitinong tao ang natsugi. Hindi po katulad sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Puro salot ng lipunan, karamihan Karamihan! Di po ba? Na talaga nagpakasama sila. Dahil choice nila yon o choose nila yon. Choice nilang magpakasama. Hindi po ba? Pwede naman tayong maging mabuting mamamayan at mabuting tao. Pero hindi po nila ginusto yon, mga kababayan. Kaya nga lang, meron po kasi sa panahon natin na katulad nito, mga komunista, mga abogado, na talagang kinukonsinti pa nila na maging masamang tao ka. Konsentidor ang mga tao na ito, mga kababayan. Konsentidor sa masasama. Komento ko lang po yan, mga kababayan. Yan po, mga tambay. Wag po tayong maniniwala sa mga tao na yan, lalong-lalo sa mga naninirang media at lalong-lalo sa ganitong klaseng abogado na si Conti at kasama pa dyan sila Trillanes, De Lima, Hontiveros at Makabayan Black umano. Wag po tayong maniniwala sa mga yan. Wala po tayong kapayapaan at mabubuti po. Wala po silang mabubuting ibibigay sa atin, mga kabayan. Puro po balat kayo yan. Nagbabalat kayo lang sila. Ang tingin, alam naman po natin yung mga nagbabalat kayo, di ba? Na mahusay lang magsalita. Puro salita, akala mong mabubuting tao. Pero yung nasa kanilang kaloob-looban, mga tambay, puro kademonyuhan umano, mga kabayan, ang plano sa atin para po sila'y magtagumpay at pagharian po ang ating bansa nitong mga tarantado at nagpapakademonyo na ito umano, mga kabayan. Pasensya na po, mga kabayan. Kasi yan lang po ang masasabi po natin sa mga ganyang klaseng tao na nagpapakademonyo po at nagpapakasama. Napilit po nilang ang kanilang mga sarili, ginagawa po nilang matuwid. Katarantaduhan po yon. Kitang-kita naman po sa mga ginagawa nila at sa mga sinusuportahan nila, mga kababayan. Patawad po kung ako po ay nakapagsasalita na sila po ay mga demonyo, mga kababayan. Kasi may katotohanan po yun. Thank you po, mga tambay sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa ating po mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng pangkape at tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat, mga kabayan. Maraming salamat po. At ganoon din po, yung panalangin at dasal po, isama po natin ang ating dating Pangulong Duterte na siya po ay maingatan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at mailayo po sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Ganon din po ang ating Vice President na siya po ay maingatan po sa mga masasama at ang pamilya Duterte. Thank you po sa mga dasal at panalangin, mga kababayan. At tayo rin po ay magdasal at manalangin para po sa ating pag-iingat at ingatan din po ang ating buong sambahayanan na maingatan din po, mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.